Punta doon sa Pasay, no? Actually Pasay na ito, no? Ayun na, leader na, hawakan na to. Ayaw din, baka lahat yan, ground staff, at yung mga security guard na nagtatrabaho sa airport. Yan, araw-araw namin ngayon. Ako, ito nga, gusto namin payag, aming nabigay na pagtutot, hindi na mag-agreement dahil nagtahasa na lahat ng mga renta sa loob o balinan ng paliparan. At ang nakakaano na dito, may projection ang gobyerno ng 900 billion. Ikatae, in the span of 10 years. Ang tanong namin, saan magagaling yan? Ito kukunin yan. Diba, dapat may transparency sa paano kayo mag-arrest ng investigators. Ito ba sa pagpahangan namin, kaya pinasa ng mga upa ay itong kukunin. So, apektado ang lahat, ang mga mananakay. Hindi lang ang mga gumagamit sa airport na apektado ito, doon sa bayanan, Bukino, mula Batangas hanggang Cebu. Bakit? Lahat ng product na kailangan makarating agad sa kanila ay sinasakay na aeroplano yan, mga gamot. So, tataasin yung rate ng mga yan. At ipapasa rin sa tubig ko sa hamang sila yun. So, yun nga ang dami na paano kayo nag-arrive ng ganitong figures at saan mapupunta yan. Kaya nga hinihiling namin, ay sabi kong PPP, lang itong mabuti dahil ang ginawa na sa Antikon. At tamang tayo imbestigahan, pindihin ng investigasyon. habang kumausap sa ito. Wala. Kung saan mo nga welcome to the dark. Ganun yan. Walang papalang stakeholders na consultation na ginawa na nakasaad sa batas. Dapat sa lahat ng sektor na apektado ay konsultahin. At fortunately, ginawa yun ng gobyerno at ng NNIC na dapat na ang iranunan. Kaya ang habang ano po kayo rin nato pa na sa flood control, nagdapat sa gobyerno. E bakit dito, hindi ko rin gawin yan? Pagkatiwang tao rin ang pagmaklang ay kinabang dito eh. Ba't kinaasan yung renta? Kita? Saan ang panawagan kay Ramon? Hindi siya na yung pado. Tsaka dalawang ang susuwarin nga ko na lang din ano sir. Ang NNIC. Sinabi rin si Ginoong Ramon na sa Cebu daw, mas mahal ang terminal fees kesa dito sa Manila, sir. So bakit daw tayo maglalagay? Iba yung Cebu ginamit at kami nangyari sa Cebu eh. Ito nga, hik na namin nalaman to na nataking kaso na nagkaroon na may mga ganong condition. No? Tinago nga eh, dahil wala ng public consultation na ginawa. Kung meron yan, di sana smooth sailing ng ano. So, this is a socio-economic problem. Na dapat tinutugunan eh. Hindi eh. Kaya nga nandito kami ngayon, mga magagawa, pagpahayan ito. At ito eh, pinapanawagan nga namin sa gobyerno. At sa Kongreso, although meron na kami nakapag Supreme Court, iyan na natin yung regulation yan para sa Supreme Court. Dahil may nakita mo, ano constitutional at problema mo. Bago pagkakasali yung gagawin. Panawagan mo siya kay Ramon. Ang panawagan, kagaya ng sinabi ko kanina, kagaya ng sabi mo, consulting of flood control na walang lahat sa gobyerno, at hindi ko gawin dito yan. Hindi kami, ito nga pala, hindi kami against sa modernization, maganda yan. Pero hindi mo dapat ipasa sa taong bayan yan, sa mga mananakay. Ang kukunin yan, papakagdag yan. So na, ito ba, nag-reflect kami sa pinakamayaman sa Pilipinas eh. Kasi nung alam ba na talagang nakabay, bayan ng ilong nasa isip, okay, pero hindi ganun, ng 1,000%, 700%. Hindi ka, kasi basically, ito pa nga isang ano,
ang service publika dapat pinibigay sa isang private na negosyo. Sir, may pangamba ba tayo sa na posibilidad magkaroon ng monopolisasyon ng serbisyo sa paliparan? It's already around the corner, siyempre. Meron sa Bulacan Airport, kanila yan. Oh. So, conflict of interest na yan. Tapos ikaw nag-operate itong naiya. But, Sir, for the record, magkano po ba ang kasalukuyang renta sa NAIA? Tapos, Iba-iba magkano yan eh. ang itataas? iba-iba yan, iba-iba yung ang mga pinapatulungan dyan. Pero ito na validate ko, ang pinapatulungan nila 700% increase sa mga Na magsisimula po kayo na. Pagsisimula po kayo na din kayo. Kung gusto nga, kayo, itong September na, implementation na yan. At ito ay inaano namin, bakit pinabayaan ng gobyerno ang isang pribadong kumpanya? Ang gobyerno kasi, yung NAIA na yan, DOTR, may mandato sa Kongreso yan, legislative mandate yan, para bago kayo magtaas, konsultahin yung stakeholder, tapos gagaan kay presidente yan, gagaan sa cabinet yan, for approval. Hindi, pinasa mo sa private company. At mga sikit dito sa paliparan, posible ba ito, sir, na isang paraan para sabihing take it or leave it? Kung iiwan ng mga negosyante ay kukunin na ng kanilang kumpanya? Posible yan. Ganun nga, isa sa mga pinapangamba namin, gaya ng Lugtasa Technique. Ang laki-laki ng in-invest ng Aliman dyan, ng mga German. Ilang hangar yung pinagawa nila dyan. No? O, tapos ngayon, ang balita ko, binigyan na sila ng 3 years. Pero kung gano'ng katotoo yun, para i-operate yan. At ito ang nabakitin kanina, isang pangamba nga, makipag-enter into contract ang NNIC sa Singapore. CIF. Ganun din ang trabaho nito, MRO. Oh. So, tingnan natin, pipitin natin yung mga galawan. Kasi sir, na pagbabago ng ng pamumuno diyan, posible maapektuhan itong mga contractual employees natin, Yung pa nga isa, underemployed na nga, makakuha ng pagkatrabaho. Kaya nga, dito na lang aming pagtutog sa kaninindigan, ng puso ng NAIA, hindi lang ito mga manggagawa. Ito ay pupok ng civil society, NGO, at iba-ibang federasyon ng mga manggagawa. Dahil nakita nila itong laban na ito, ay apektado ang buong sambayanan, hindi lang ang mga manggagawa. Kaya kasama namin sila. Tama sir, salamat. Salamat po, sir. Thank you very much. At magkaroon muna ng pag-uusap. Yan naman ang sinabi ko, magkaharap kami sa San Miguel na open sa mag-uusap. Sana, higit muna. Dahil hindi naging kasangkot ang mga kagawa, pakakay, W, sensationer, dun sa naging kasunduan sa paginanlaglayan kung anong gobyerno ang nangyari at pinagpunta agad nila. Sana magkaroon ng totoong konsultasyon. At habang magaganap ang konsultasyon, huwag munang i-implement yung pagkataas ng mga fees. Kasi napakalaki. Kung 300, gagawin 100. Yung 700, gagawin 1,000, 3,200. Sobrang naman mayaman na niramunahan. Gawin niya namang serbisyo itong airport. Yun ang aming panawagan sa kanya. Na yung gobyerno at si Ramon ay huwag mo nang mag-implement ng pagkataas ng price ng singil o bayarin dito sa atin. Thank you so much.